Bukod sa pagpapalaki natin sa mga anak na may mabuting ugali, magandang edukasyon at takot sa Diyos, syempre gusto rin natin silang mabigyan ng masayang childhood experience. At isa sa mga pangarap namin ng partner ko ay makita si Dwayne na masaya sa Disneyland. Pero syempre, real talk, hindi pa namin kaya ang actual Disneyland ngayon. Kaya ngayong 3rd birthday ni Dwayne, napag-usapan namin na dalhin muna siya sa Disneyland ng Pinas, ang Rancho at Mula de Victoria dito sa Santo Tomas, Pampanga. Hey stars! Welcome to another day in our life as a rainbow family. Today is September 28, birthday sa lubong ni Dwayne, kaya kami ay pupunta sa Pampanga na tinatawag nilang Disneyland ng Pilipinas. 7 AM na kami umalis sa bahay kaya dire-diretso na yung biyahe namin papuntang Pampanga para walang masayang na oras. Kulang-kulang 2 oras lang yung biyahe kaya bago mag 9 AM nakarating na kami dito. At dahil wala pang tao, nag-grab namin yung opportunity para makapag-video and picture ng solo lang namin in theme park. Kasama ko rin pala dito si mama at yung mga kapatid ko, pati na rin yung family ng ate ko. Ayan, kaya hindi pa kami nakakapag-check-in, pawis na si baby. Ilang minuto pa hinatid na kami dito sa villa na pag-i-stayan namin. Hapon paggabi pa kasi yung opening ng theme park. We avail one of their villa para at least perfect yung relaxation and bonding namin para sa birthday sa lubong ni baby. We paid 10,000 for this villa from 9 AM to 11 PM. Okay na to para sa mga taga Manila at mga tumayo pagaling sa iba't ibang panig ng bansa. Para at least meron kayong activity habang nag-aantay ng pag-open ng theme park. Sinulit namin yung time na to kasi walang pasok yung mga bata ng araw na yan. Perfect talaga yung mga birthday na yan para mag-create ng memories yung bawat family. Look at Araya Bear, medyo seryoso na masaya. Hindi ko rin alam kung ako lang ba ang nakakapansin, pero yung mga bata masaya kapag may swimming. Tapos sa may bandang dulo ng pool din sa may fountain, meron silang mga alagang koi. Kaya tinawag ko yung mga chicketing patrol para makita nila. May nagpakain dyan na mama, kaya lang hindi ko na nag-videoan. Ito yung 3 pamangkin ko, kasama naman yung ate nila. Tapos ito naman si Varga na feeling Serena. Diba? Bonding with Mamu. Tapos sa gitna ng mga villa, meron silang ganyan na water. Hindi ko alam kung pond ba yan or lawa. 6 AM na yung huling kain namin sa bahay. Kaya umorder na ako ng pagkain dahil nga wala kaming plano. So lahat order lang. Pizza party muna kami na in-order namin sa SNR. SNR, baka naman. Kain, kantahan, usapan, sulitin ang pagkakataon. At pagkatapos kumain, anong gagawin? Siyempre, balik swimming at sulitin. Tapos tingnan mo si Dwayne. Hala kuya, nahulog. Kaya sa mga bata, huwag tatakbo kapag kabasa ang sahig. And syempre, one of my favorite view is yung makita ko yung partner ko and my son na masaya. Syempre, hindi tayo pwedeng narrate lang. Meron din tayong entry and thank you Mima Mais for capturing this moment. Tapos magpapakit ng konti with my nga signature smile. Tapos dito medyo lobat na si Bill. Matamisa na lang sila ng bata. Tapos syempre hindi makukumpleto ang kasiyahan kapag walang konting iyak. Ayan si Mima Mais, apakabudi. Sobrang happy lang talaga ni Tita Betty. Kaya napaluha siya ng style. Siyempre, dapat may nakakatuwang entry din si Mima Mais. Pak. Tapos nag-request pa siya na kunan ko siya. Ayan, sige, go. Pak. Fast forward na, I book our late lunch
here at Grumpy Joe, San Fernando, Pampanga. Kasama ko si Mama and the rest of the gang. Kompleto yung gang namin dyan except kay Boss Randel kasi kasama niya yung mga bata dun sa resort. Maya-maya pa, lumabas na yung crew nila para kantahan si Baby ng happy birthday. Medyo natakot yun si Baby kasi takot siya sa mga malalakas na sounds. Pero ayan, kinocomfort siya ni Reyna. We also ordered this super sikat na cake. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta sikat daw yan sa Dubai. Siyempre, social climber tayo. Lahat ng uso, itetry natin yan. Tapos, i-blow niya na yung cake niya. Pero dahil hindi niya kayang i-blow ng sarili niya, ayan, tinulungan na siya ng ninong Marvin niya. So, tama na chika, guys. Wait lang, kakain muna kami. Dahil marami kaming in-order, marami din natira, pero okay lang, dadali na lang namin sa resort para meron pa kaming kakainin mamaya. Pagbalik namin sa resort, I grabbed the opportunity para makapag-picture kami ng family. At nag-asikaso na rin kami pagkatapos naming maligo para pumunta dun sa may theme park na walking distance lang from our villa. Ayan nga at pinatabi na kami kasi nagla-line up na yung mga magpaparada na cartoon character. Sa unahan ng parada, ayan ang acrobatic show. Kasunod nito yung mga cartoon character sa likod. Ayan, nandyan si Stitch, tsaka yung pink na aso. Hindi, joke lang, hindi siya kilala. Nandyan din si Chase ng Paw Patrol. Kasama rin si Melody. May malungkot na Mickey. Meron ding Kuromi. Ayan, inapiran pa ni Baby si Woody. May mga Disney princess din. Nandyan din si Mimi, tsaka si JJ. Pagkatapos ng parade, lumapit na kami sa castle kasi magsisimula na rin yung kanilang night show. Maya-maya pa namatay na yung mga ilaw na nagsasabing magsisimula na ito. Sa light show, tampok ang mga Disney princess stories at iba pang mga kwento sa Disney. At syempre, ang pang-finale, ang fireworks display. Ayan nga, medyo natakot dyan si Baby sa fireworks display. Pagkatapos ng fireworks display, konting kulitan, tapos lakad-lakad lang, naghahanap kami ng spot para makakuha kami ng perfect shot para sa family picture. First attempt, pwede na, pero hindi pa perfect. Kaya naglakad-lakad pa kami para makahanap talaga kami ng perfect spot. Ayan, sobrang pula na ng pisngi ni Baby. And finally, meron na kaming nakita. Tadan! The perfect view of the castle and the perfect view of our big family. O siya, sige na, i-appreciate muna namin yung lugar. At para makarami kami ng libot dito, para hindi sayang yung biyahe natin. Pagkatapos namin maglibot sa theme park, bumalik kami ng villa namin para sa aming last session ng ligo. Kasi medyo mainit, sobrang lagkit namin lahat. Habang naliligo yung mga bata sa villa, bumalik kami doon sa theme park to check pa kung ano pang mga meron. Yan nga, nakita namin ang Christmas Village at maraming mga food stall. Sa tapat ng food stall, meron namang stage kung saan nagpe-perform ang mga komedya. Some sort of entertainment na rin habang kumakain. At habang naglilibot nga kami, ayan, na-spot na namin si Boss Randel na bumibili doon sa one of the food stalls na meron sila. Ang ganda nga nung theme park, ayan, meron pa silang artificial na aurora borealis effect. So, ayun lang, gumayak na rin kami pa uwi. Maganda yung theme park, pero parang hindi na namin siya babalikan. Para magkaroon kami ng time pa para sa iba pang magagandang attraction sa Pilipinas. So, ayun lang, maraming salamat for watching!